Kasabay ng mga nangyayari sa karagatan, kasabay ng pang-aapi ng China, malamang tuwang-tuwa sila ngayon sa nangyayari dito sa gobyerno. Dahil, nagkakagulo talaga mga tol, 'no? Halimbawa na lang itong balitang panonoorin natin. Wala namang bilang 'to pero panoorin natin 'to 'no. Si Harry Roque mga tol, ay nananawagan ng people power. Akala mo naman talaga majority sila, eh, 'no? Puwedeng basehan daw ng pag-contempt ulit sa kanya kasi kakatapos lang nito i-contempt, eh, 2 araw siya na-contempt sa Senado o sa Kongreso, 'no? At ngayon ay, muling muling mangyayari na naman sa kanya 'yon dahil sa ginagawa niya mga tol. Kung ano man 'yan, eto panoorin natin, bigyan natin 'to ng reaction video. At mamaya meron pa tayong ibang mga balita na may kinalaman pa rin sa ating soberanya. So itong videong panonoorin natin ay mula sa GMA at, panonoorin lang natin 'tong balitang 'to, magre-reaksyon lang tayo, magbibigay lang tayo ng komentaryo, opinyon, okey? Samahan ninyo ako, puwede kayong mag-share ng inyong opinyon sa comment section sa ibaba, okey? Wag na nating patagalin 'to, panoorin na natin. Sinisilip ng ilang mambabatas ang naging pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na tila panawagang people power laban sa administrasyon nitong Biyernes. Maaari raw itong maging basehan. Comment ka nga mga tol if ever sasama ka ba sa people power na yan. So tingnan lang natin, parang ano lang 'to, parang poll, 'no? Comment ka nga ng yes if sasama ka, comment ka nga ng no kung bahala sila sa buhay nila mga tol. Susuportahan mo ba yung mga ganyan? Ng muling pagpapakontempt sa kanya. Mhm. At nakatutok si Darlene Kai. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Toink. Toink. Hindi na 'to laban ng Duterte at Marcos. Laban na 'to ng puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Sabay-sabay pa silang sumigaw, eh. Laban ng Duterte at Marcos mga tol, sabing gano'n mga tol. Biruin mo sa kanya na mismo nanggaling na, walang kinalaman ng bayan dito. Walang kinalaman ng mga Pilipino, pilit lang talaga nilang ginugulo utak ng Pilipino. Walang kinalaman ng Pilipinas, laban lang 'to ng pamilya, laban lang 'to ng personal interest, laban lang 'to para sa kapangyarihan. Naka nang 'yan, kadiliman versus kasamaan ng putek. Kabutihan! Bahagi yan ng pahayag ni dating presidential spokesperson Oh, mga ano pa 'to, eh, mga gutom pa ata 'to, eh, bigla na lang silang niyaya ni Harry Roque, "Halika punta tayo EDSA." Mag-ano tayo, mag-video tayo dun, oh, mga gutom pa 'to, wala pa sila sa ano nila, eh, wala pa sila sa kaisipan nila, eh. Kakasigaw na nga lang, "Ito yung laban na ng kadiliman, laban sa puwersa ng kasamaan." Sabay-sabay sila biglang na-realize nila, eh, teka kasamaan, kadiliman pareho lang yun, ah. Ayun, sabay-sabay silang nagkabutihan. Kabutihan! Bahagi yan ng pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque pagkalabas niya sa detention facility ng House of Representatives nitong Biyernes. Harassment umano ang pagpapakontempt sa kanya ng Quad Committee matapos silang malamang hindi totoo na may hearing siya sa Manila RTC kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig sa batasan. Kaya panawagan ni Roque, people power. Sa mga kababayan, Akala mo naman napakalaking pangalan nito. tuwing Biyernes po, naririto kami hanggang mapuno natin muli ang EDSA at mabawi muna natin muli ang kapangyarihan. Oh, napakalinaw mga tol, napakalinaw ng kanyang sinabi. Hanggang mapuno ulit natin ng EDSA, parang sinasabi niya mga tol nga people power sa panawagan at mabawi ang kapangyarihan. Wow! Yun pala! Yun pala yun mga tol. Kapangyarihan. 'Di ba? Gustong mabawi ang kapangyarihan. Wala kasi sila sa posisyon mga tol, eh. Gusto nila kapangyarihan, ayaw nila ng kapayapaan, ayaw nilang magkaisa ang mga Pilipino. Which is yan na yung gustong-gusto din naman ng mga bansang gustong manggulo sa atin. 'Di ba? Kaya gumagamit sila rito sa bansa natin ng mga puppet nila, gumagamit sila rito mga tol ng kanilang ng kanilang mga tauhan. Pero mo pilit nilang ipinagtatanggol yung pastor na nagtatago. 'Di ba? Tingnan mo na lang, yun ba ipapahuli ng ating batas kung wala namang dahilan? Anong dahilan? Ipaglaban nila mga tol kung walang dahilan sinasabi nila, pamumuliti ka, bakit politiko ba si Kibuloy? Eh may kaso yun sa NBI, 'di ba? May kaso yun dito sa Pilipinas, 'di ba? May kaso yun, kaso sa batas yun.
'Di ba? Kahit naman siguro sinong tao mga tol, kapag may kaso ka, magkakaroon ka ng warrant of arrest. Sabihin natin, o sige, hindi pa naman napapatunayan sa korte, yun naman pala bakit ka nagtatago? 'Di ba? Humarap ka sa korte, ta's patunayan mong inosente ka. Hindi naman puwedeng habang buhay kang magtatago, pastor, 'di ba? Yun ang pilit ipinagtatanggol nitong mga 'to, 'di ba? Yun ang pilit nilang ipinatatanggol. Mga tol, dun lang tayo sa totoo, dun lang tayo sa tama. Ito walang kinalaman sa politics. Hindi naman tayo pro BBM, hindi naman tayo pro Duterte, hindi tayo anti-Marcos, hindi tayo anti-Duterte. Pero antay tayo sa mga nanggugulo. Katulad nito mga tol, anong sigaw niya? Balikan natin, balikan natin kung ano yung sinasabi niya. Ang EDSA at mabawi muna muli ang kapangyarihan dito sa EDSA. At mabawi muli ang kapangyarihan. Bakit? Kasi gusto nila. Nasa kanila yung kapangyarihan para lahat ng gusto nila magagawa nila mga tol. Hmm. Ay naku po talaga. So malinaw na malinaw mga tol, hindi kapayapaan ng bayan ang hangad nitong mga 'to. Hindi pagkakaisa ng mga Pilipinas ang hangad nila, hindi kaunlaran ng Pilipinas ang hangad nila. Ang hangad nila mabawi yung kapangyarihan. Tapos ikaw makikisali ka? Tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Ang mga pahayag na yan ni Roque, sinisilip ngayon ng ilang komiteng kasama sa Quadcom na nagpa-contempt kay Roque. Iniisip ko, it might border to another contemptible action. Sa akin, it might also be treasonous, you know. Treasonous talaga no? Pwede, pwede. Sabi nito ni ano, sino ba 'to? Hindi ko alam anong pangalan nito pero mambabatas daw 'to 'di ba? Pagtataksil sa biruin mo mananawagan ka sa mga taong bayan hanggang mapuno ang EDSA at mabawi ang kapangyarihan o tapos sinong uupo? Nasa inyo na kapangyarihan o anong gagawin niyo? Best friend ulit sa China na nanggigipit sa atin, nanghaharang sa atin, umaangkin ng ating teritoryo, 'di ba? Administrasyon niyo nagpapasok ng mga pogo rito. Because he's now calling for people's powers. It's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. Mhm. To me, tama yun. That is seditious. Actually, Yeah, at saka sinabi naman niya 'di ba, para mabawi ang kapangyarihan, napakalinaw nun, on the record 'yun. Para mabawi ang kapangyarihan. Yung kapangyarihang na kay Marcos ay yun ay galing sa taong bayan, inihalal siya ng taong bayan, 'di ba? Inihalal siya ng taong bayan mga tol, 'no? Ay naku po, tapos gusto nilang bawiin, ba't kanila ba yun? Alam ko ang bumabawi lang yung pagmamay-ari mo talaga tapos kinuha ng iba babawiin mo, pero ba't inyo ba yun? Ba't niyo babawiin? contemptible yun, no? And if the one of the members of the committee will tackle that issue, no one can prevent him from discussing it on the Quadcom. Giit ng mga kongresista, hindi pagmamalabis ang pag-cite in contempt at pag-detain kay Roque. He was cited in contempt because of his lying nung na wala naman pala siyang hearing when he invited him over. I think yung premise niya that we cited him in contempt because of that batikos niya to the administration is out of context. Sa isa namang bagong pahayag, Biruin mo 'no, yung Kongreso nagpa-cite in contempt sa kanya kasi nga nagsinungaling siya. Sabi niya, "Hindi ako makaka-attend ng hearing kasi meron akong hearing na a-attendan." Tapos wala naman pala. O di sinite in contempt siya. Ngayon sinisisi niya si Marcos. Out of context nga naman talaga mga tol. sinabi ni Roque na saklaw ng kanyang freedom of speech ang mga pahayag na ginawa niya sa EDSA noong Biyernes. Ito, saklaw din ng freedom of speech natin mga tol. Saklaw din ng ating mga freedom of speech to. Kahit yung mga comment nyo sa baba, saklaw yan ng inyong freedom of speech mga tol. Wag tayong umano sa politika mga tol. Doon lang tayo sa totoo, doon lang tayo sa tunay mga tol. Anong mangyayari sa bansa kapag napasa kamay na naman nila yung tinatawag nilang kapangyarihan? Kita na natin yung nangyari for the past 6 years mga tol na sila namuno 'di ba? Eto nga si Digo nga nagsasabi na karahasan daw doon sa pagpunta ng mga pulis doon sa Kingdom of ano ba 'yun, KOJC 'di ba? Karahasan daw ng mga pulis. As if naman na hindi naging marahas nung pamumuno niya mga tol. Ano hypocrisy at its finest 'di ba? Hipokrito mga tol.
Hindi rin daw siya nanghikayat sa mga tao na magkaroon ng marahas na pagkilos. Pero handa raw siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Well, anyway mga tol, lipat tayo sa ibang balita, no? Eto, may kinalaman din naman ulit 'to, no, sa ating soberanya. Yung pagkuyog ng Chinese ship sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kinondena yan ng ilang bansa. Pero alam naman natin mga tol, yung pagkondena ng ibang mga bansa o ng ilang bansa sa China is parang pasok lang dito, labas sa kaliwa sa China. Balewala lang din yan sa kanila. Pero at least, di ba, may nakikita tayo na sumusuporta sa ating posisyon mga tol. Etong balitang to ay mula naman to sa UNTV News. Alright, so panoorin natin to mga tol. Ryan, ano-anong mga bansa ang tumutuligsa dito sa pinakabagong tensyon sa West Philippine Sea? Aga nagpahayag ng pagkondena ang United States of America, Japan at European Union sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China sa Okay, EU, Japan at saka US mga tol, kinondena nila yung ginawa ng China. European Union sa pinakabagong insidente ng panghaharas ng China sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa magkakahiwalay na pahayag, tinuligsa ng mga bansang kaalyado ng Pilipinas ang harassment ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungo sa Sabina o Espada Shoal. Kahapon, ayon kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, ang mapanganib, labag sa batas at agresibong aksyon ng China ay naglagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipinong sakay ng VPAR vessel. Tiniyak rin ng US official na mananatiling matataga ang suporta ng Amerika sa Pilipinas na tinawag nitong kaibigan. Sa pahayag naman ng envoy ng Japan, Importante mga tol, alam nating maraming sumusuporta sa atin, maraming nagbibigay ng simpatsya at maraming kumukondena, no, sa ginagawa ng China. Kasi ito rin naman yung ayaw mangyari ng China, yung masira ang imahe nila sa international community, which is nangyayari na mga tol eh. Sira na talaga ang imahe nila dyan at sila rin naman ang may kagagawan. Diba? Sila rin ang gumagawa ng ikakasira ng imahe nila mga tol. sinabi ni Ambassador to the Philippines Endo Kazuya na hindi katanggap-tanggap na pangyayari ang insidenteng ito sa Sabina Shoal. Aniya, hindi dapat itolerate ang anumang harassment at aksyon na nagpapataas ng tensyon at lumalabag sa freedom of navigation. Alam niyo sa bansang Japan, pag ginagawa ng China to, wala, tameme sila mga tol, layas talaga sila. Hindi kayo rito, doon kayo. 'Di ba? May mga lugar kasing inaangkin din ng China na pag-aari ng Japan. Inaangkin ng China 'yon, pero wala silang magawa mga tol. Talagang yung Japan mga tol, talagang kung parang kinakaladkad sila papalabas ng dagat nila. Dito sa Pilipinas wala, tayo pinapaatras eh. Sinabi rin ng Japanese envoy na dapat mangibabaw ang pagsunod sa rules-based international order. Samantala, tinawag namang disturbing ni Ambassador. Ayan oh. Kitang-kita to ng international Sinabi law. rin ng Japanese envoy na dapat mangibabaw ang pagsunod sa Ayan ah. rules-based international order. Samantala, tinawag namang disturbing ni Ambassador Luc Veron ng European Union ang ginawa ng China. Nirerespetuan niya ng EU ang pagsunod sa international law gaya ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan, pero wala, sabi ng China, "Di, kami ang batas, 'di ba? UNCLOS ang sumunod sa amin." Arbitral award ang sumunod sa amin. Magugunitang nitong linggo, August 25, ay kinuyog ng mga barko ng China ang nag-iisang barko ng VPAR na nagsasagawa ng resupply mission malapit sa Sabina o Espada Shoal sa West Philippine Sea. Ilang beses binangga ang VPAR vessel at sunod-sunod na binugahan ng tubig. Nasira ang communication at navigational equipment ng barko at nagkaroon ng engine failure kaya hindi na natuloy ang humanitarian mission nito sa mga mangingisda. Samantala, muling iginiit ng Philippine Coast Guard na imahinasyon lamang ng ang batayan ng China sa pag-angkin sa Sabina Ouch. Hurt. na imahinasyon lamang ng ang batayan ng China sa pag-angkin sa Sabina o tinatawag nilang Jiandinjiao na malinaw na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang tanging dahilan niya kaya gusto ng China na umalis ang pwersa ng Pilipinas sa Sabina Shoal ay ang pagsasagawa nila ng illegal na aktibidad roon na nakakasira sa kalikasan. Yes, totoo yun mga tol.
Nagsimula yan kasi na-discover natin dito sa may Sabina Shoal na napakaraming dead corals nga na itinambak do'n. So ang ating iniisip is ang China ay magtatayo ng panibagong isla dito sa may Sabina Shoal. Okay, which is 70 nautical miles lang ang layo niyan mula sa Palawan. 70 nautical miles. Tandaan ninyo mga tol na ang ating exclusive economic zone ay 200 nautical miles. So wala pa sa 100 nautical miles mga tol yung Sabina Shoal mula sa Palawan. Namataan natin dyan na napakaraming dead corals dyan, itinambak at ang China mga tol ang ating pinaghihinalaan. Well, hindi naman natin actually pinaghihinalaan, tinuturo na nagtambak nung mga yon, which is sa lumalabas ngayon na ginagawa ng China, totoo nga sila talaga nagtambak noon kasi mga tol talagang agresibo silang paalisin yung mga barko natin dito sa Sabina Shoal. Kasi nga naunsya may yung plano nila magtayo ng island dyan Panawagan ng PCG sa China, itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na nakasadsad na sa Sabina Shoal ang 97-meter vessel ng Philippine Coast Guard. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Okay, anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng reaksyon, komentaryo, opinion sa ibaba sa may comment section natin. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.